So ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga pre. At yun na nga, no, nandito po kami ngayon kay Daddy Frankie kasi kami po ay Yes. naimbitahan po sa kanyang kaarawan at nagpapasalamat naman po kami kasi na-invite po tayo. Siyempre, kahapon, ang daming kaganapan no, sa kaarawan ni Daddy Frankie. Talagang lahat po ng mga vloggers, nandito po, no? Talagang sumusuporta po sa Team Daddy Frankie at nagpapasalamat naman ako kasi yung mga vloggers kasi na yun, iba-iba yung content at nakita naman po natin kahit iba-iba po yung content ng mga vloggers, masaya po at nagkakaisa. And so nandito po tayo ngayon sa bahay ni Daddy Frankie. Gusto lang nating makakwentuhan ang isang Daddy Frankie mga pre. Kasama si Bawaw, Berador Picua, at syempre si Daddy Frankie. Ayan. So, ayan. Pakilala ka muna, Lods, para makilala ka naman. Ayun, sa mga viewers po natin, I'm sure bago ako sa inyong screen ngayon. Ako po pala si Berador Picua. Well, actually, matagal na po kaming magkakasama, nila Ballpoint Man, and naging kaibigan po namin si Daddy Frankie. And nabigyan tayo ng pagkakataon na makadaupang palad muli si Daddy Frankie. Kasi alam natin masyadong busy si Daddy Frankie, no? Daddy Frankie. At nagpapasalamat tayo at naimbitahan tayo dito sa kanyang kaarawan hapon. So, eto po, syempre magbibigay tayo ng mga mangilan-ngilan lang naman na tanong kung gusto sagutin ni Daddy Frankie. Well, unang Daddy Frankie. Bago yan. Si Bawo pa pala. Ito yung pogi ng Candelaria. Pakilala ka muna. Lala ko nga po pala si Bawo Makapogi. Mahihain talaga eh. Mahihain. Pero masanay din niya, masanay din. So anyway, sino yung unang magtatanong? Siguro ikaw muna pag ganun tayo. Sige. Daddy Frankie, bago po pala ako magtanong, baka may mensahe ka po sa mga tao na yung bumati sa iyo sa kaarawan mo. Diyos. Siyempre, magandang umaga sa inyong lahat. At siyempre sa inyo rin, Ballpoint Man, Berador Picua, at saka kay Mr. Adonis, mga Bawaw. Talagang sulit yung kapugian. Hindi kinapatutan ako. Ayan. At syempre sa mga nanonood dyan, magandang umaga sa inyong lahat. At higit sa lahat, thank you Lord kasi napagtaos tayo ng ating kaarawan na naman na maayos at ligtas ang lahat. At sa lahat ng mga bumati kay Daddy Frankie, maraming salamat sa lahat po ng mga umaten na nagpunta dito, naglaan ng oras para makadaupang palad, makasama sa meet and greet. Maraming salamat sa inyo lahat. At syempre sa mga nagpadala rin ng mga kanya-kanyang munting regalo, maraming salamat sa lahat. Hindi ko na po kayo mapapanggit. Okay? Ayun, maraming salamat Daddy Frankie. Unang-una, ulitin ko na naman dahil sa pag-invite mo sa amin, talagang nag-enjoy po kami dito sa iyong kaarawan. So anyway mga pre, ito na, magtatanong na po tayo kay Daddy Frankie. Unang tanong ko, Daddy Frankie, kasi kumbaga nandito na rin naman kami, nakita namin yung iyong shelter. Kumbaga, itong shelter ba na ito ay kumbaga para talaga sa mga taong gusto mong tulungan. Kasi may pailan-ilan diyan na mga natin na medyo nagsasabing hindi sila uma-agree. May mga ganun. So gusto lang natin malinaw kung totoo ba ito or Palabas lang. Palabas lang yan. Yan mga kababayan, mga kabarangay. Kung nakikita nyo ang pinangalan namin sa bahay na to is homeless shelter. Sa Makatwid po, lahat ng marirescue ng Team Daddy Frankie, dito po sila titira. Itong pinakababa na to, ito ang tirahan nila. Pati yung kitchen dyan sa likod, maluwang, malaki. Magsasabit kami ng TV dyan dahil ito talaga ang tirahan nila. Pero sa ngayon kasi, kahapon, inilipat namin sila sa isang bahay pa kasi
kagaya kahapon kung mapapansin nyo, napakaraming tao. Napakadami talaga. At hindi pa totally yung hindi ka parehas ng isip ng mga alaga namin sa mga taong darating. Opo. Iniiwas din namin na masyado silang May ma-stress stress. sa dami ng tao. Totoo yun. Pero honestly po, sa tanong mo na kung para kanino to at kung sinong titira dito, para sa ano naman talaga to. Oo. Tirahan nila. So, ngayon napabless na namin, pag nalinis na ni Yaya, lilipat na namin sila pag wala ng bisita. Yun. So ayun, at least klaro lang po sa lahat mga pre kasi may pailan-ilan talaga na hindi naman talaga Hindi naman mawawala talaga kasi. Hindi mawawala yung mga at least ibang na napalinawan natin Oo. kasi minsan may nagko-comment sa akin Oo. na napapansin ko Drama minsan, lang daw. Oo. Ganyan. Kesyo, So, para kay Daddy Frankie lang daw yung bahay. Din naman. So, kumbaga, nauhusgan na kasi agad na Yes. hindi pa man bubukas ni Daddy Frankie sa lahat yung kung para saan ito, 'di ba? Marami na silang conclusion. Actually, Daddy Frankie, nung in-update mo pa lang ito na habang ginagawa, yung sabi mo nga magbubukas kayo ng ang dami ng kuro-kuro. No? At yun nga yung the usual na tinatopic ngayon, tinatalakay ngayon na maraming siguro, hindi natin alam kahapon, may nangusisa na tinignan kung totoo, di ba? Oo. di ba wala yun, pero yun masaya naman tayo kasi feeling ko, nakita ko masaya lahat nagkakaya. Sa kanya-kanyang kanya-kanyang pag-vlog kasi di naman po lahat charity vlogger yung invited. Basta may kanya-kanya, may comedy. May, tulad ni Brother Keeper. nandito ka. Comedy. So, Komedyante. na-entertain niya yung mga tao dito at invited po yun ni Daddy Frankie. So, anyway, ayan. Bago magtanong si Bawaw, may tanong ka ba kay Daddy Yes. Daddy Frankie, kasi maraming na-touch talaga sa buhay na ibinahagi mo sa tao. Maraming na-touch sa buhay ni Kuya Oliver. Ano pa po ba yung the usual na plano yung gawin para sa agaran or tuluyang development or recovery ni Kuya Oliver na baka gusto nyo may share sa ating mga kababayan na gusto ng update? Ganyan. Yung plano kay Kuya Opo. Oliver. Sa ngayon kasi, kay Kuya Oliver, talagang focus muna kami sa kanyang paggaling. So kung may mga plano man, may iniisip ako, hindi ko pa pwede basta-basta sasabihin officially kasi hinihintay ko na si Kuya Oliver mismo yung gumaling. Pag si Kuya Oliver na mismo ang magaling, gusto ko kasi yung i-offer ko is mag-a-agree siya. Yung alam kong okay na siya. Kasi ayaw kong mag-decide pa sa ngayon dahil hindi pa siya totally magaling. Gusto ko kung ano man yung itutulong ko pa sa kanya is yung magaling na siya. O ano yung mga next plan. Pero from the start, ang ginagawa naman natin kay Kuya Oliver is yung pagpagaling niya. Actually, kahapon, Daddy Frankie, ang daming naiyak sa talumpati mo habang inihahayag mo yung development nga kay Kuya Oliver. Even kami, hindi namin maiwasang maluha dahil nga grabe yung transform talaga ni Kuya Oliver, diba? So, ang dami nga nagsasabi na blessings from the skies ka talaga para kay Kuya Oliver. Ano yung kumbaga yung pasasalamat Tsaka pala, nasabi mo bago mo maituloy yan, kahapon nakita ko Mm. kung ano si Oliver noon, nakakulong lang kumakain ng madumi. Tapos kahapon, nagpakita sa tao. Oo, no? Oo, kumaway pa Kumbaga, So, nakakatuwa yun. talagang iba yung dating ni Araibe. Talagang yung improvement talaga na ando na no? Kaya ang daming masaya. At marami ring na-touch talaga sa... Actually, si Kuya Oliver parang masasabi natin yung talagang masterpiece no? Na, sa pagdating sa transformation Diba? So, anong mensahe mo dun sa mga taong duda pa rin sa kabila ng ginagawa mo sa kay Kuya Oliver? Siguro naman from day one na makilala natin si Kuya Oliver up to now na nai-upload ko naman bawat nangyayari sa mga taong hindi pa rin naniniwala
hindi ko na sila kayang pakialaman pa. Hmm. Nasa kanila na Tama. yun. Kasi gaya na sinabi ko, from day one, nakita natin si Kuya Oliver up to present, Oo. is wala nang rason para magpaliwanag pa ako. Correct. Oo. Para kuhain ko pa yung paniniwala nila. Oo. Mahirap nang ipilit sa tao. Yung ganun. Maybe ganun talaga pag unawa nila, paniniwala nila. Pero ang mahalaga sa akin, mas marami pa rin sigurong naniniwala sa nagawa. Yes, totoo. Hindi, saka grabe yung grabe yung nakitang transition kahapon. Binabiruin mo, bumabati na siya, nakapaglakad na ng diretso. Alam na niya na maraming tao sa paligid niya. Unlike before na parang takot siya talaga Oo. na malapitan ng tao. Ngayon, kahapon nga, binati ko siya. Hello, Kuya Oliver, kamusta? Ayos lang po ako. Hello po. Bumabati na siya. So, regular na. Kumbaga, regular na yung routine na nagagawa niya, mga kababayan. Dahil syempre sa pag-aasikaso ng Team Daddy Frankie, especially sa gabay ni Daddy Frankie. Ano ba yung mga the usual na routine na ginagawa ni Kuya Oliver? Dito naman, siyempre, nakikita nyo, malaki na ng pagbabago. Pero, ang routine ng everyday nila is umaga, tapos mag-almusal, coffee, and then maya-maya maligo. Yun lang, kain, tulog, yung mga yan. And then hapon, pag wala ng tao dito, lakad-lakad sila. Lakad-lakad. Pero syempre, iniingatan talaga namin sila na pag maraming tao, sinisecure namin sila sa magandang lugar. Kasi hindi po pwedeng maya-maya kung sino-sino yung nakasalamuha. Kasi iniiwasan din natin na mag-iba. Kasi yung pangangalaga pa rin sa kanila, parang mga bata yan. Diba, tinuturuan sila ng maganda, maayos. Ganun lang po. Bali parang Parang yung nila, parang yung privacy. Yes. Hindi basta-basta hindi in-open ma-invade. sa public. Kasi the usual, pagka may mga ganyang senaryo, nai-invade na yung privacy nila kasi may bibisita rin, di ba? So, ayun, baka kasi hindi rin alam ng mga kababayan natin, baka yung iba ma-offend. Nakakaranas na ba kayo nun, Daddy Frankie, na minsan may pumupunta rito para lang makita si Kuya Oliver? Minsan pag kagaya kahapon, yung mga bisita natin, especially lalo na pag kilalang-kilala sila Kuya Oliver, papakita naman na yun, nagpapapicture naman sila. Pero yung all the time na kasama sila, ina-aware namin. Kasi ayaw namin silang ma-stress, mapagod ng mga beneficiary. Yes. Pero yung mga kakilain na good way, na makikipag-usap pa siya lang, welcome. Pero yung mga outsider na napadaan lang or what, yun ang inaayaw na. Okay. So, para lang sa kalaman ng lahat. Opo. So, ayun. Bawa, ikaw, tanong kay Daddy parang Frankie. nice. Baka may gusto kang itanong. Wag lang chicks, ha? Wag lang yung chicks. Ano lang ako, may tanong ako. Ah. Daddy Frankie na, Ano yun? may tanong lang ako. Kung halimbawa po na gumaling na po si Kuya Oliver ng tuluyan po, saan po siya mismo, halimbawa po nauwi na po sa kanila, na saan po siya titirang bahay po? Kasi naano ko po siya, na sabi namin ang sing, doon pa po sa tabi niya. Yun lang po yung kasi may Kung saan titira. kung saan titira, na pwede siya magtayo ng negosyo. Siyempre may dito naman si Kuya Oliver. Kung napapanood, ibig sabihin napanood mo yung reaction ni Nanay Ansing. Sa iyong palagay, ikaw tatanungin ko ngayon, pabor ka ba kay Nanay Ansing na tatabi sila? Hindi po. Galing na. Para sa akin naman kasi, doon ako nag-focus sa ngayon sa decision ni Kuya JJ. Although, yung sinasabi ko, dapat desisyon ng magkakapatid ang masusunod. Pero sabihin natin na kung desisyon ng isang kapatid na sa tingin ko hindi tama, consult tayo sa ibang kapatid. Although sinabi naman ni Kuya JJ na may sariling lupa, kung sakasakali na aabot tayo, lupin sana naman ng Panginoon, na tuloy-tuloy kalakasan natin. At kung sakaling ipagkaloob panigan na aabot tayo sa puntong yun, doon tayo sa sariling lupa ni Kuya.
patatayuan ng bahay na lang po. Siguro, gaya ng aking sinabi, sa ngayon wala pa talaga akong naisip doon kasi dito muna ako nakapokus sa pagpapagamot niya. Kasi para sa akin, Kasi hindi ang dami na kasing nagsisirculate na ganyang usapin. Ayaw. Magmula nung naglabas si Ansing nga Kasi ng salubin halimbawa niya. ngayon, papagawa na ng Oo. bahay. Hindi pa naman, wala pang alam si ano doon, si Oliver. Oo, kumbaga hindi pa Parang mulat wala si pa. Oliver sa gano'n. Ang alam lang niya so far ano siya, nagpapagaling siya. Oh, Diba? so maganda po yung plano ng Team Daddy Frankie kasi ang target po talaga ngayon 100% na makabalik na si Oliver sa kanyang totoong sarili. Which is good. Oo. Which is good mga kababayan kasi tama, nagigets ko yung punto ni Daddy Frankie rito mga kababayan na wag muna tayong jump into conclusion. Kumbaga, i-take for granted natin kung ano yung meron ngayon. Kumbaga, mag-focus tayo ron, wag tayong magmadali dahil kung ipagkakaloob nga naman ng Diyos yan, 'di ba? Magdedire-diretso yan, magtutuloy-tuloy po yan mga kababayan sa mga darating na panahon at yung mga development na gusto natin makita kay Kuya Oliver, 'di ba? So, ayun Daddy Frankie, ano po ba yung mensahe nyo doon sa mga parang nambre-brainwash ba kay Nana Ansing na kesyo dapat sa poder mo si ganito kasi nagbasa ako ng mga comments doon sa reaction ni Nana Ansing na yun nga dapat nga raw sa poder niya. Ano ba mga mensahe mo ron sa mga taong pa rin? Para sa akin kasi, si Nanay Ansing, hindi ko masyadong pinag-iintindi. Hindi ko lang talaga siya pwedeng barahin kasi hindi naman tayo ganon. Hindi ko pinag-iintindi kasi nasa akin pa rin naman ang control kung papayag tayo sa kagustuhan niya. No? At alam ko rin naman na karamihan sa mga viewers at nagmamahal kay Kuya Oliver is hindi sila pabor sa lahat ng gawa or attitude ni Nanay Ansing. Kaya hindi ko pinoproblema yun. Kasi isa ring natatalakay ngayon or pinag-uusapan sa social media itong parang nai-spoiled mo daw si Nana Ansing. Yun. Di ba? Speaking of spoiled, eto na. Hindi naman ito tanong. Gusto lang natin makuha yung reaction ni Daddy Frankie kasi siya yung naiipit dito. Siya nga Kasi napapansin ganito po ko yan mga pre. Kukunin natin yung reaction ni Daddy Frankie dito. Hindi po ito tanong. Kasi pag nagbibigay nga si Daddy Frankie or di kaya yung sponsors, binibigay naman po talaga yun ni Daddy Frankie. At yung mga may pailan-ilan na medyo ayaw, wag nang bigyan, gano'n. So, si Daddy Frankie naiipit po sa gitna. So, baka meron kang reaction doon, Daddy Frankie. Sa sinasabing na spoil. Although pa kahit ako nababasa ko yan guys. Kaya namin sinabi hindi ko pinag-iintindi kasi in my own, alam ko na hindi ko siya ni-spoil. Alam ko ginagawa ko lang yung trabaho para kay Kuya Oliver. At the same time, kung ano man yung mga natatanggap ni Nanay Ansing, yun ay bigay ng mga sponsors. Yes. So, to be transparent, na ibinigay ko sa mga yung ibinigay ko yung galing, hindi ko naman masabing beneficiary ko si Nanay Ansing. Nagkataon lang na kapatid siya ng beneficiary ko. Totoo. And then nakita ng sponsor na makulit na si Nanay Ansing. Yes. Sabi nila, Daddy Frank, bigay mo to sa kanya para manahimik na. Ang nangyayari kasi, nami-misinterpret naman ni Nanay Ansing na damo nang binibigyan siya ng mga sponsor nagkakaroon siya ng yung hindi direct to the point na hihingi niya pero yung segue niya na nagpaparinig. Expectation. Pero kung sa point na ini-spoil, hindi po kasi hindi ko naman na binibigyan si Nanay Ansing. Mga sponsor ang nagbibigay sa tama. Diba mga kababayan? Para lang sa kaalaman yun. Diba? Kasi parang naiipit kasi sa sitwasyon si Daddy Frankie, mga kababayan. Ang hirap na sa sitwasyon ni Daddy Frankie na ang totoo yun, di ba? Sponsor naman nagbibigay. Masabi ko lang pala, pangit naman po kung
binigay ng sponsor tapos hindi ipapaabot Oo. ni Daddy Frankie. Mas pangit medyo yun. mahirapan po si Daddy Frankie. Kasi ang mga sponsor nasa malalayong lugar. Oo. Pangit naman kung message ko, ma'am, naibigay ko na po kay Ansim. Mm. Di ba? So, saan ang proof ko? Oo. Kaya nga po tayo, vlogger tayo. Oo. May video tayo. Correct. At yun din yung aking evidence na naibigay. Yung proof, di ba? Dapat ano po siya, transparent. Oo. Kasi ang Team Daddy Frankie po, kung nanonood po kayo simula noon From the hanggang ngayon, very beginning. ano po sila, transparent po sila. Ganyan na po sila talaga sa si kanilang Daddy mga- Frankie, di ba? Ever since, talaga. Binibideo naman niya lahat, mga kababayan. So, hindi na bago. Siguro, mga nagtataka lang, yung mga bagong viewers siguro, na kakapasok lang, gano'n. Pero sa mga dating viewers na, alam na yan di ba? Mga diehard supporter mo, Daddy Frankie. So, ayun, ikaw. Ikaw ba, baka may last question additional ka ka ba? Tig-isa na tayong tanong bago tayo magtapos. Oo. Okay. Okay ikaw lang. muna, Oo. pa ganun tayo. Sige. Baka may tanong siya mamaya. Ayun, last question na lang, Daddy Frankie. Ano ba yung mga plano mo dito sa na ito? Sa Kalinga house na ito? Sa homeless Homeless shelter. shelter. Plan namin dito, ganun pa rin. Sa lahat po ng marirescue natin, Oo. kasi ang strategy naman talaga ng Team Daddy Frankie, hindi naman for life na ina-adapt natin sila. Mm. Dahil hindi naman tayo malaking company. Yes. Team Daddy Frankie ay isang samahan lang po yan na maliit na samahan, Mm. which is ako yung nagiging head nila. Mm. At tutulong lang po kami sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Mm. At sa bago naman namin sila nire-rescue, is naipag-ugnayan kami sa kanilang mga pamilya. Pamilya. Hindi naman natin sila basta-basta kinukuha na without permission para iwas tayo sa problema later Yes. on. Pero kung yung plano, before pa naman na itayo ito, is ang plano talaga is dito namin sila aalagaan. Okay. The same time sa taas, parang nandyan yung mga vlogger natin, Opo. yan ang edit namin. Mm. Tapos dito, ito yung Oo. pinaka-tirahan nila. Tirahan nila. Ganun lang. Ikaw, Lods. Ikaw ba, may pagkatapos ko magtanong, dapat baka may tatanong pa. Nahiya pa si Pao. Mahihain Pag namumula yan, nahihiya Pero huwag kang mahiya kasi ano naman tayo kumbaga lakasan mo lang yung loob mo na kapalan mo yung mukha mo. Alam mo, makapal yung mukha ni Pao Nahiya lang siya Manipis katawan. manipis ka ta. Pero mukha, Makapal. pakita ka naman. Magkahay ka muna. Magkahay mo sila lahat. Pakita mo yung kapugian. Yeah. Oh, yeah. Daddy Frankie, hindi rin ito yung isusunod ko dito. Hindi rin ito tanong, pero kasi matindi yung ginagawa ng Team Daddy Frankie, lalo na sa mga tinutulungan ninyo na kayo yung papaligo, sa mga pasintabi lang po sa kumakain, yung mga dumi nila, kayo yung nag-aasikaso, gano'n. Paano nyo kinakaya yun? Yung gano'n? Kasi hindi lahat ng tao kaya yun. Yung gano'n. Sa akin kasi nangingibabaw lagi yung pagtulong talaga. At saka masaya ako sa ganito. Gusto ko kasing aywan ko, parang ichina-challenge ko rin yung sarili ko na gusto kong tulungan talaga yung mga sinasabi ng ibang pamilya like Kuya Oliver na para sinukuan na ng pamilya. Correct, tama. Yun yung gusto ko china-challenge yung sarili ko. Kaya, syempre, nung una, hirap din. Pero sa lagi mo nang ginagawa, parang normal. Importante naman, may after ng trabaho, hugas ka, magsalot ka, mag-alcohol. Alam ko, that's it. So, yun mga pre, no? Kumbaga, ang Team Daddy Frankie, kasi kung nangingimbabaw yung pandidiri mo, hindi sila seryoso sa kanilang ginagawa. Pero kita naman po natin, seryoso sila. At saka may mga lahat po ng tinulungan ng Team Daddy Frankie ay gumaling po talaga. Yes. Ayan at sasagutin ko rin po yung mga nag-comment dyan. May nabasa akong comment na bakit ang Team Daddy Frankie kinumpara sa iba kasi wala daw mga pabahay. Ang Team Daddy Frankie po, iba yung goal sa goal ng iba. Goal ng iba. Kasi ang Team Daddy Frankie, Nagkakaroon ng comparison. tinutulungan nila
is yung mapagaling yung tao Mm. at inaada po nila yun. Pag okay na, katulad ni Tintin, bumalik na sa kanilang bahay. So at least nakatulong po ang Team Daddy Frankie. Frankie, Yun. diba? Oo. So kanya-kanya po ng diskarte yung kung sila pabahay man, okay naman yun, wala akong masama doon. Goods yun. Ang Team Daddy Frankie more on pagtulong po sa mga sa mga karapat dapat tulungan na nawawala po sa sarili. Yun din po yung gawain nila na ang goal nila mapagaling at pag magaling na babalik na po sa pamilya. Yun Tama. po. Oo. Yun. Ikaw ba? Baka may last question ka bago tayo magtapos. Wala. Wala na siyang may Oo, tanong. may hangover pa. Wala siyang wala nang may tanong. Ako na lang may tanong. Ayun. Ayun. Baliktad natin. Kasi napupugian talaga ako sa iyo. Ano bang vitamins mo? Ayun. Ano ba ito? Yung sikreto. Wala. Gin. Wala. Kasi alam mo, isa rin sa nakakapagpapogi, yung nagtitik tayo ng mga vitamins, bumanda yung katawan, nabansagan na ikaw daw yung pinaka-pogi sa kanila. Kaya ngayon ang pangalan ng channel niya. Oo. Kaya balita ko din po, Daddy Frankie, lahat ng mga matatanda sa Candelaria, makita siya laglag panty. Ang gano'n. Sana all na lang. Ayun. So anyway mga pre, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayon. And kasama po natin ang Team Daddy Frankie. Isa din po, uulitin ko, kaya po kami nandito dahil naimbitahan po kami ni Daddy Frankie sa kanyang kaarawan. Kami naman po ay nagpapasalamat dahil doon kasi naging parte kami ng activity dito sa kumbaga kaarawan po ni Daddy Frankie. Yes. Yun, salamat of course kay Daddy Frankie sa napakabait at very down to earth pa rin. Guys, sabi ko nga sa inyo, simula nung nakadaupang palad namin si Daddy Frankie, nung kami naimbitahan sa isang salo-salo, ganun pa rin si Daddy Frankie. Totoo to guys. Kasi some of you siguro na hindi kami nakikita madalas na kasama si Daddy Frankie. Kasi may kanya-kanya rin naman talaga kaming buhay sa labas. No? So, once in a while, pagkita-kita, tulad nito, naimbitahan kami nila Ballpoint Man, ng Timberador na mapunta rito sa lugar ni Daddy Frankie. Kaya thank you so much Daddy Frankie sa pag-appreciate din sa amin. At sabi nga namin Daddy Frankie, hanggang sa dulo ng iyong paglalakbay, maaasahan mong naandito kami at nakasuporta. Kasi alam namin yung hangarin mo. Alam namin kung yung pinagsimulan mo. Ika nga, hanggang sa narating mo itong rurok na sabihin natin papunta ka natin sa masasabi nating rurok ng tagumpay. Pero yung paa mo naandun pa rin at walang pinagbago sa iyong attitude. Sana nga po. No? Kaya mga kababayan, tuluyan po nating ibigay ang suporta, ibuhos natin yung suporta natin dito sa Team Daddy Frankie. And of course, ayan, sa mga beneficiaries na karapat dapat tulungan. Sana po sa mga sa mga ibang nambabash, sana po maisip nyo rin muna na yung binabash yung tao or sinasabihan nyo ng masama, mas maraming dihamak na nagagawang kabutihan sa mga taong tinutulungan nila. So, ayun po, salamat yun. sa araw na ito. Yun, maraming salamat Daddy Frankie. Ikaw ba, baka may huling mensahe ka sa ating mga sa mga viewers na lang natin. Sabihin mo, stay signal. Yun, maraming salamat po sa lalo na po kay Daddy Frankie sa pag-welcome po sa amin dito. Imbitahan kami dito sa kanyang okasyon. At lalo na kahapon sobrang daming tao. Daming tao na talagang hinarap ni Daddy Frankie. Yes. Hindi siya Wala ko sabihin mo daming chicks. So
So yun, maraming salamat po at yun, maraming salamat po Daddy Frankie sa Thank you so much, Daddy Thank you Frankie. po. Thank you. Thank you, bro. So ayan mga pre, kami po yung magpapaalam na muna pansamantala at abangan nyo na lang po yung mga susunod na reaction ni Pikwa. Yes. Sa akin, si Bao, magkakaroon na po ito ng channel gagawin ko. Page, At, may page na ba to? Wala pa. Page, YouTube. At kay Ayan. Daddy Frankie. Ako, meron po akong page, Pikwa TV, sa Facebook account po. Ayan. Pa 10K na po siya. Sana gawin na natin 10K. Ayan. Para ma-close deal na yung 10K. Ayan. And sa YouTube naman po ay Pikwa Official po. Ayan. Yeah. Sana po inyong suportahan dahil magpapatuloy po tayo sa mga magagandang gawa at pagbibigay ng reaction sa mga gandang nagagawa ng Team Daddy Frankie para sa ating sambayan ng Pilipino na hindi naaabot ng gobyerno or lokal man yan or national, di ba? So ayun, maraming salamat po at ingat po. Magandang araw. God bless everyone. Bye-bye po. Salamat. Thank you. Thank you, boss. Salamat. Walang boss.